may manalangin. Aming Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po sa magandang araw na binigay niyo po sa amin. Panibagong buwan po ang ipinagkaloob niyo po sa mga officials ng Barangay Limang Bayan. Ito po ay pagpapala mo para sa buhay po ng bawat isa. At napakagandang pagmasdan na inuuna ng mga opisyalis na ito. Ikaw ay papurihan, sambahin Panginoon at kinikilala namin ang buhay at kalakasan namin ay galing po sa iyo. Nawa sa flag-raising ceremony, we're praying, Panginoon, your guidance, your leading, your protection, and your blessing upon blessings. Pangunahan niyo po ang bawat sa amin, patulogin niyo po kami ng wisdom, understanding, Lord, sa mga pagpaplano para po sa isang buwang ito at sa mga darating pang mga araw. Nawa, Panginoon, ang pagsama ng Banal na Espiritu ay aming pong mananasan. Linisin niyo rin po kayong mga puso, ang aming mga isipan, ano man po mga karamihan na nakikita mo, ako naman, patuloy po kami hinihingi ng kapatawaran. Dalangin po namin, napuspusin niyo po ang bawat isa ng pananampalataya, ng kagalakan, Panginoon, kalakasan na bumula po sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ito ngayong umaga. Ito po ang aming manalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bukas, may diragang tula at awis na paglayang minamahal. Ang islap ng wadawat mo'y tagumpay na naglilinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw nawa, hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng may mag-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. Maraming salamat po, Madam Grace. So ngayon naman po ay maraming po na kayo para po sa Word of God. Natawagan ko po muli si Pastor Albert. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po yung inyong katabi ng good morning. Maganda po ang ating umaga. Okay, so salamat po sa Panginoon muna sa pagkakataon na maging bahagi po ng ating pong flag raising ceremony, ang ating pong church at ang ating pong mga kapatiran po dito ay patuloy na mahati po sa pananalangin patuloy para sa ating kapitan, sa mga PHWs, sa ating mga konsehales at sa lahat po ng mga namumuno para po sa barangay ito. At ayan niyo po masahin ko, sino po ito? Sa aklat po ng mga awit, chapter 145, verse 15. Mapalad ang bansang kanyang pinagpala, mapalad ang bayan si Yahweh, Diyos na dinadakila. So ngayong umaga po, gusto kong i-share ang temang mapalad na barangay, pinagpalang lumang bayan. At naniniwala po ako na bawat sa atin, gusto natin lahat na tayo po ay maging mapalad, tama po ba? At alam niyo po, ngayong umaga, tayo po ay mapalad at pinagpalad dahil sa napakaraming tao, tayo po ay binigyan pa rin ng Panginoon ang panibagong buhay at kalakasan. Sa mga nakalipas po mga buwan at taon ng inyong panunungkulan dito po sa ating barangay, marami kayong mga pinagdaanan at pagdadaanan pa bilang mga lingkod po ng Panginoon. Ako po ay 10 taon na dito po sa Lumang Bayan since 2015. Ano po, narito na po ako mag-11 taon na at iba-ibang pamunuan po ang aking nasaksihan, iba-ibang pamamahala at iba't ibang mga season ang ating pong mga pinagdaanan. At salamat sa Panginoon sapagkat sa ating barangay mayroong mga namumuno. Napakahalaga po sa isang organisasyon. Tinuruan tayo pang mga bata, kinder pa lang, elementary, na laging mayroong leader. At ang isang pong pamayanan o lugar na wala pong namumuno, makakagulo po ito.
Dangan nga lamang po ang mensahe po ng Panginoon ngayong umaga ay magpapaalala po sa bawat isa na kayo po bilang mga tagapamahala ng ating pong barangay ay mga lingkod din po ng Diyos. Ayon po ito sa Romans chapter 13 verse 1, kayo po ay itinalaga ng Panginoon. Whether ikaw ay konsehal, barangay police, secretary, treasurer, kapitan, or anumang tungkulin po natin, as much as we are, you are leaders, kayo po ay God-appointed servant. At napakalaga po sa leader ang pagiging servant. Ang sabi po ng Bible, whoever wants to be great must become a servant. And whoever wants to be first must be the last of all. Ang sino mang nais na maging dakila ay dapat maging lingkod, at ang sino mang nais na mauna ay dapat huli sa lahat. Ito po ang isang pamantayan ng Biblia kung paano ang isang pinuno ay magiging mahusay at maayos na tagapamahala. Ang taong marunong maglingkod. Sa world standard po kasi, yung mga leaders, sila yung pinapalakpakan, sila yung talagang mag-aharap ka sa pataas sa pinuno, paghahandaan mo talaga, magdadala ka pa ng ano pong mga bagay. Pero ano po sa Panginoon, mahalaga po sa Diyos, yung leader na marunong pong maglingkod. Halimbawa, may merienda po kayo yung huli na kukuha. Meron po bang gustong ganun dito? Siya yung huling tataknap ng pagkain, siya yung mag-aabot ng mga merienda, siya yung maglilinis ng ating gymnasium, maglilinis ng ating office. Yun po ay mga uri po na paglilingkod. At dalawang bagay po ang gusto ko pong i-share sa inyong lahat. Una, seek God first. Letter S. S at K. S-K. S means seeking God first. Ang sabi ng Bible, pag sumikapan muna ninyong hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang kalulatian at ang lahat ng bagay na ito'y bawang idaragdag sa inyo ng Panginoon. Our barangay is so much blessed. Bakit po? Meron tayong dagat at yung dagat po natin napaka-yaman. Dito po ako natutong kumain ng mga seafoods, mga taktakin. Ang ating pong barangay ay meron mga puno, bundok, at napaka-accessible po sa lahat po ng aspeto. Kaya masasabi ko po, mapalad at tinagmala ang barangay na ito. At ang mga bagay na meron po tayo, resources, lahat po yan ay galing sa Panginoong Diyos. At ang mga tinatangkilik po nating mga pagpapalang ito, ang Diyos din po ang nagsusustain. Tayo po, bilang mga tagapamahala at mamamayan ng barangay nito, mahalaga po kung inuuna po natin ang Panginoon. Nawa, tamunin mo na malaman ng may words of God, yes, tatanggapin ko ang mensahe ng Diyos. Salamat Lord, dahil may paalaala. Hindi ako nakasigba kahapon, Panginoon, kaya salamat, mayroong mensahe ngayong umaga. Ang tao po ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ang katawang panglupang meron po tayo ay pinapakain natin ng kanin, nagkumagahan tayo, magtatanghalian, subalit tayo po ay merong espiritu na kinakailangan po natin punan at pakainin. Hindi po nito mapupunan sa pamagitan ng edukasyon, hindi dito mapupunas sa pamagitan ng karangalan, hindi ito mapupusok ng dahil po sa ating katanyagan. Ang salita ng Diyos ang pagkain po ng ating spiritual aspect. At nawa po ang sabi ng Bible, Roman 10:17, ang pananampalataya ay bunga ng pagkikinig ng salita ng Diyos at makakapakinig lamang kung meron mahangal patungkol kay Kristo. Mga minamahal kong leaders, ang sabi po ng Bible, hindi sa lakas, hindi sa husay, hindi sa talino, kundi sa patnubay ng Diyos, tagumpay po ay mararanasan. That is the first thing, seek God first. Unahin palagi ang Diyos. May problema man kayo, lagi pong titingin sa taas. Mas malawak po ang langit kaysa sa lupa. Mas marami pong solusyon ang Diyos. Mas malaki po ang Panginoon sa lahat po ng pagkakataon. Padalawa, letter K, know your authority. Nakakatuwa, naka-uniform po kayo, magandang pagmasdan, pagpinicturan, mga opisyales. Okay? Indication po yan, meron po kayong gampanin at tungkulin. At sa napakaraming mamamayan po dito sa Lumang Bayan, tayo po yung binigyan ng Diyos ng pagkakataong makapamuno. Mahalaga po ang otoridad at kilalanin po natin lagi na ang otoridad na meron po tayo ay galing po sa Panginoon. Ang isang leader ay kinakailangan mayroong vision or pangitain.
Ang isang lugar na walang vision, sabi ng Bible, a man without vision will be perish. Yung wala pong direksyon ng isa pong tagapamahala, magkakagulo po ang buong barangay, ang buong bayan. Kaya mahalaga po na ngayong taong 2026, nakaraang buwan po ng March tapos na, ngayong April, may panibago po kayong direksyon na dapat lakaran for betterment, for improvement of your leadership, at the same time, for the betterment of our community. Padalawa po is yung passion. Mahalaga po na nakikita natin ang sitwasyon ng ating mga mamamayan. We all know and we are all aware, ang Oriental Mindoro ay naging naman ang balita sa mahabang panahon sa ating pong bansa. Dahil sa iba't ibang mga klase po ng mga issues. At mahalaga po, nagsisimula po ang malaking pag-unlad sa maliit pong pamayanan. Kaya ang barangay na maunlad na sama-sama, pag pinagsama-sama mga barangay nito, uunlad at po ang barangay, ang buong bayan po na San Teodoro. Panalangin ko po palagi sa Panginoon ang ating barangay po ay maihanay sa mga pinakamuunlad na barangay sa buong Pilipinas. At nawa, yun din po ang ating layon. Hindi man tayo kilala pa, hindi pa man napupuntahan ito ng maraming mga individual, subalit sa pamagitan po ng maayos na pamamahala, nawa po patuloy na pagpalain ng Panginoon ng lugar na ito. Mga kapatid, ulitin ko po, mapalad ang bansa ang kanyang pinagpalad. Mapalad ang bayan si Yahweh, Diyos na dinadakila. Dito po ako magtatapos sa ating pong pera, 15 bill, meron po ito laging nababasa. I don't know kung tinitingnan nyo doon yung presyo, kung ilan ang 0, 50, 500, or 1,000. Pero isang magandang indikasyon po sa pera po ng Pilipinas, nakalagay po doon, mapalad ang bansa, ang Diyos ng Panginoon. Natawa, kilalanin natin na walang iba tayong Panginoon na dapat paglinturan kundi ang Diyos ng Pilipinas. At palain po tayo ng Panginoon, tayo po yung namin. Salamat po, Dakilang Diyos, ngayong umaga sa mensahe mo sa amin. Salamat po sa pakikinig ng mga opisyalis kung itong iyong itinalaga. Salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa kanila at dalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo na ang buong buwan po ito ng Abril ay patuloy pong maging makabuluhan, makahulugan, at produktibo ng Dakilang Diyos. Naway ang mga salitang ito ay patuloy po na nagpaalaala, nagbigay ng inspirasyon, gabay, hamon, upang ang lahat ng mga opisyalis po ito ay gumampa ng ayon po sa iyong kalooban, ayon po sa iyong mga salita. Pagharian niyo po ang buhay namin. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Good morning po and God bless us all.